inside, they will disrupt the function of your DNA. Pag nasira po yan, your protein production will go down. And guys, remember this, that the protein organs of our body will also what? Go down. Including the level of antibodies. So think, if that is the case, people, ang tanong ko po, okay, pwede na ba tayo magkaroon ng sakit? Yes, now think, people, if that is your cell, if these are the free radicals outside, what will they do? Okay, they will try to go inside by trying to damage the cell membrane. Binubutas po yan. And guys, isa lang po ang end product, sisimplahan ko na po. Patay po ang cell natin. People think that sometimes that very small particle called as free radicals are the ones responsible in causing the most complicated disease, termed as what? Stage 4 cancer. At inuulit-ulit ko po, pag inabot po kayo ng stage 4 cancer, sometimes it's too late. Most of the time, it's too late. Irreversible na po. Tama? Napaka-slim po lang chance na mabuhay kayo pag inabot kayo ng stage 4 cancer. Dok, nakakatakot pala yung free radicals. Ano ba talaga mga sources po? These are but some of the sources of free radicals. Number 1 po, do not expose yourself too much to sunlight. At around 11 o'clock to 3 p.m. Why? Hindi na po vitamins na nakuha, kundi UV light. That can possibly cause cancer of the skin. Pangalawa po, X-ray radiation. Third is inflammation. Fourth, guys, still, the number 1 problem in Metro Manila is air pollution. Umamin na nga amin. Sino po sa kwartong ito ang mga naninigarilyo po? Mga smokers. Can I see those hands, guys? Taas nga po ang kamay. Mga naninigarilyo po. Si Brad sa likod, si tatay, si madam, ikaw. Tinuro pa isa, pati ikaw, hoy, no? Nagturo pa eh, no? Brad, ikaw naman yung malakas ang loob na nagtaas ng kamay. Matanong lang kita, ilang average sticks per day? Average lang, average. 3 lang. So, agahan, tanghalian, hapunan, no? Exacto eh, no? Every after meal. Sino dito nakakaisang kaha po? 1 pack per day. Ano po? Mga nakakaisang kaha po? Wala? Ay, si Sir. Ayan. Sir, kayo muna outstanding member. Maliwanag tayo na po. Ang dami ho nun. Okay, Brad, sa mga nagtaas po umamin, people, makinig po. I'll try to make my story a little bit exaggerated. Think first that 1 free radical will kill 1 cell. Let me repeat. It is somewhat exaggerated, but for the time being, think, Brad, that 1 free radical will kill 1 cell. This time, I'll go straight to the point. Sabi po ng siyensya, according to studies, guys, per stick of cigarette, it contains how much free radicals? Okay. 3 sticks, 1 kaha. Since umamin kayo, lakas kayo sa akin eh. Eto, Brad, matutuwa kayo. Konti lang to, Brad. Konti lang to. 1 lang. Sabi niya, buto na lang. Isa lang, Brad. Isa lang. Nag-iisa lang. So, 3 million ka, Brad, 20 million ka per day. Maliwanag po. Times 365 days, we're talking about what? Billions. And we're just dealing with cigarette smoke. Nandok, ang dami po nun. Pero ibabalik yung tanong, ha? Ilan po yung free radicals natin? 50 billion. Sabi na to, ang dami. Ngayon, tanongin ko lang ho kayo. Gusto ko ngayon ng malakas na pang-response. Simple tanong lang po, guys. Kaya ba natin iwasan ng free radicals? Yes or no? No. Maliwanag ko tayo. Nagbibiro kaya ito. Pag-uusapang free radicals po, wala na pong biruan. Papatunayan ko sa inyo lahat na hindi po natin kayang umiwas. Pero di pala, this time, lahat po talaga kailangan ko mag-participate. Ang tanong ko, handa na ba kayo malaman to? Yes! Handa na ba tayong lahat? Yes! Seryoso masapan po, lahat po kayo. Maaari niyo po bang amuyin yung kilikili po ng katabi niyo? Sige po, pag may putok ko yung free radicals yan, maliwalang po. Pero kidding aside, ito walang biro. Sabi po ng mga medical technologists, pag kayo po ay may underarm odor, marami kayong bakterya sa kilikili nyo. Maliwalang po. At yung ano yung lumalabas po doon, free radicals po yun. In all honesty, we can inhale, we can drink, and we can eat the free radicals. Guys, every second of our lives we're exposed. And people, we can also produce our own free radicals inside our body. And if that is the case, wala palang pwedeng umiwas. Ang tanongin dyan, can we take something that can protect our body against free radicals? Yes or no? Yes. Sabi-sabi na po, guys. Ano po ang tawag dito? Antioxidant. Guys, we're talking about what? Plant-based nutrients. Defense and, of course, scavengers. So what will they do to our body, guys? If these are the free radicals, the antioxidants will prevent the free radicals from harming your DNA, thus again preventing diseases from happening inside the body. So we need high levels of antioxidants? Yes. So we need to eat fruits and vegetables? Yes.
How much is given to us as a requirement by the World Health Organization? That we must be able to eat, people, 5 fruits and 5 vegetables per day. Paliwanag po. 5 per day. Yung iba mukhang nag-iisip, ang ganda ng itinibet, Dok. Konti yan, lilima, Dok. Dok, kanina kumain ako, 7 lansones, sobra 2. Maliwanag po. Tayo na po. Maliit po yun. Sa labasa ko po ang kailangan mo, medium size. Kasi laki ng kamay nyo. And a good example will still be what? Apple. Maliwanag. Anong kasabihan natin? An apple doctor? Away. So isipin nyo kung 5 mansanas, 5 doktor ang mawawala. Maliwanag ko tayo. Parang pangit ho yata na sabi ko, ano po? Ay, yung gulay. Iba na yung Dok. Yung gulay, wala sablay, Dok. Kanina kumain ako, Dok, chop suey. Lagpasan po ang laman. Maliwanag ko. Well, people, ang usapan kasing laki po ng repolyo. Dok, 5. Tama-tama mamaya po. Lahat po kayo, pati yung mga nakaupo dito sa Hague, no? Mga nakatayo doon. Pag uwi niyo pong lahat mamaya, subukan niyo pong kumain, tigli 5 mansanas po at 5 repolyo. Maliwanag ko. Bukaso, sa bugamban niyo. Maliwanag ko. Uy, sandali. If you happen to be a vegetarian, kayang-kaya mong kainin yan. Tama? Pero kung hindi ka vegetarian, at most Filipinos are, mahirap pong kainin yon. Now, this time, people, I need you to be honest. Remember, honesty is the best. Ako po may kiusap. Pag pinatas ko po ang kanang kamay, please lang po, huwag niyo munang ibababa hanggat hindi ko po sinasabi. Malaman po. Seryoso po ito. Okay po, Ganyan po. Babae, lalaki po sa kwarto nito. Ang age na ngayon, 30 years old and above. Pakitaas nga po ang kamay. Sige po. Yung iba nag-iisip, trumpa na ba ako? Itado po. Oh, ang baby! Maganda po yan. Bakit po? Nangangarib na buhay niyo, no? Biro po. Kasama ako doon, guys. No? Inalalis po. Sabi ko talaga ng siyensya, pag tungtong natin ng age 30 years old, kasama po ako doon, the production of antioxidants inside our bodies are to be what? It's fast going down. That is according to studies, people. Now, isipin niyo po, let's try to analyze everything, people. Number 1 po, kalahati sa kwartong ito, 30 and above, tama? Pangalawa, it's quite hard to eat 5 vegetables per day. And third, people, we are all living in a world that's full of free radicals. Now, if that is the case, look at your normal, healthy red blood cells. As the free radicals people go inside, they will die. Now, pag-usapan po mga cancer, titigan nyo. Naku, Brad, titigan nyo. Ang ganda po ng kulay ng lungs natin, tama? Sir, titigan mo na yung baga mo. May libro ito, tumor, maliwanag na. Pero, para fair sa mga nagtaas na kamay, lung cancer right now is said to be the leading cancer in the world for both male and female because of what? Smoking. If you're fond of drinking alcohol, liver cancer ka. Kung mahilig ka sa prito at ihaw, tapos sunog-sunog po, itong para sa'yo, that's cancer of the stomach. Hindi ko makakalimutan po sa kwartong ito, nasigawan ako, sinabi sa akin, Doc, para maganda po, hindi ko nalulutuin yung karne. Maliwanag ko tayo. Pag hindi mo niluto, ayan, cancer ho ng bituka, maliwanag. Pero sa lahat po ng klase ng cancer, ito po ang magandang pag-usapan. Iyan. Medyo malapit to, ano po, no? Hindi, para maganda po lahat po tayo. Mag-concentrate po. Seryosong usapan po. Tahimik po muna lahat. Lahat po tayo, titigan niyo po ang breast. Titigan niyo po. Simple lang po ang tanong ko. Maganda ho bang tingnan ng breast? Yung mga lalaki, yes, no? Pero pag ganito po ang breast mo, sa'yo na ang breast mo, maliwanag mo tayo. Seryoso yung iba. Yung mga lalaki, iba rito hindi humingit Mukhang nag-iisip yung mga lalaki, Doc. Sabi ko na, favoritism ka talaga, Doc. Ito. Okay, ito matagal-tagal ko hindi ginagawa. Pero para po sa inyo, uulitin ko to. Napatanay na sa ating mga lalaki po. Pag nakakapado ho tayo ng buko sa breast, most of the time, cancer of the breast ka agad. Maliwanag? Ano? Ibig sabihin mo, babae lalaki, pwede magkaroon ng cancer of the breast? Yes. Babae lalaki, ito dapat nag-examine ng breast? Yes. Monthly? Opo. Yung iba dinudok-dok, hindi ho ganyan. Okay? Hindi, para maganda po, ituturo ko sa inyo kung paano po tama mag-examine ng breast. Okay? Kailangan ko po ituturo. Ngayon ko na po ituturo. Lahat po tayo mag-examine po ng breast. Okay? Babae lalaki, bata matanda, payat mataba, mag-examine po. So, ang tanong ko, handa na ba tayong lahat? Yes. Parang ayaw niyo yata. Handa na ba tayo? Yes. Huwag po kayo mag-alala. Kanya-kanyang breast lang. Maliwanag ko tayo. Kasi kita ko ibang lalaki. So, yun. Dito pa. Ito na pa, seryoso na po. Lahat tayo, can you please sit sit straight. Okay po. Upo tayo ng diretso yan. Game na po. Kaya,
tips lang po, mas maganda po talaga kung nakatayo or nakahiga. Alam nga naman maghigaan tayo, hindi po pwede, no? So, upo na lang po tayo. Ngayon, next po, para maganda usapan, pag-uwi niyo po ng bahay, humarap ka sa salamin. Why? Para makita mo talaga yung shape ng katawan mo. Inuunahan ko na po kayong lahat. Wala pong breast na pantay. Wala. Sigurado kong wala. Walang parts ng katawan na pantay. Wala ho talaga. Maliwanag ho tayo po. Kasi baka yung pag-uwi nyo ay hindi niya pantay. Wala ho ah. Next po, next. Palakpakan niyo po si Madam habang tayo po nag-uusap ng breast. Okay, ngayon. Ito na po. What else? May maganda pa akong ginagawa. Dapat po tinatanggal ang damit. Huwag ho ngayong pag-uwi na ho. Maliwanag ho. At pag-uwi niyo po, please lang po, maligo muna kayo para smooth na po ang skin ng breast. This time, mag-examine na po tayo ng breast. Pag-examine na po tayo ng breast. Ladies, huwag po kayo mag-alala. Kahit po mukhang wala, meron po yan. Maliwanag ho. Kahit po mukhang piyaya, meron ho yan. Maliwanag po. Yung iba, tumingin, no? Piyaya nga. Nabiro lang po. Ngayon na po, mag-examine na po talaga tayo. O guys, para maganda, magtatanggal din ako ng jacket. Lahat tayo, upo ng diretso muna. Dahil pahawak ka po. Para mag-examine tayo ng breast, no? Para mas maganda pag-examine ng breast. Okay? Brad, lagay mo nga yun. Yan. Game. Okay. Sit straight. Game tayo. Lahat po tayo. Pakitaas nga po ang kanang kamay. Ang hindi magtaas ng kanang kamay, walang boobs. Maliwanag ano po? Hindi ba? Humabol. Diretso po. Ngayon, i-bend po ng diretso yan. Yan. Bakit po? Para po yung breast, mahatak papataas. Kung may mahatak, maliwanag ho. Hindi, mayroon niya, sigurado po ako. Ngayon, ito na po, itong critical time ha, guys. Ito na po. Itong dalawang daliri po, kapain po ang nipple. Kapain ng nipple, okay? Sa labas lang muna, wag sa loob, ha? Kita ko iba, nag-e-effort talaga, oh. Labas lang, okay po, ha? Okay, ito na po. From the nipple, hawak na natin ang nipple, ha? Kakapain na ngayon ng breast, papalabas. From the nipple, going outside, in circular motion. Dahan-dahan. Okay? Mati ba sa inyo, pumitikit pa, ha? Kita ko talaga iba, ito yung tsuro. Ay, hindi pa tapos, ibalik. Hanggang kilikili pa kapay pa hanggang kilikili. Yan. Okay, ladies, kung nahihirapan po kayo, itong mga lalaki, willing tumulong. Ibaba niyo po. Guys, hopefully, parang sabihin ko, hopefully wala kayong nakapambukol. Pero pag may nakata kayong bukol po ngayon, matigas po. Bukol sa breast, matigas. Hindi gumagalaw. Lumulubog yung balat ng breast at may discharge from the nipple, especially bloody discharge. Think of cancer of the breast. Kala niyo po, nagbibiro po ako, pinapasaya ko lang kayo, pero that's the proper way to examine your breast. Now think, cancer ang pinag-uusapan natin, part pala na masakit yan. Ngayon, ibabalik ko na po ang tanong, masarap po ba magkaroon ng cancer? No. Mas masarap po ba wala tayong cancer? Yes. So, ang tanong ko po, handa na ba kayo malaman yung produkto palawasan ng cancer? Yes. Isiguro na malakas guys. Ano po ang pangalan ng produkto natin? C24/7 Natural Nutraceuticals. At the cellular levels are the functions and the contents of the product. Ang tanong ko po, with all of this, maganda ba ang produktong C24/7 na ngayong global? Yes. Palapakan nga po muna natin ng malakas guys. Now, balabalik ko na. Unang-una, ito po yung mga unique selling proposition ng company po natin. Gano'ng kagandang produkto? Ang dami ho nito. Maghanap kayo ng produktong mas mataas na I do believe guys may hirapan kayo maghanap. We have 22,000 phytonutrients. Second po, the vitamins we've been taking since infancy po, from A, B, C, D, E, K, B1 to B12, A to zinc, is just part of our product. Pangatlo po, we have 12 whole fruit juice blends. Guys, ang dami po maganda po dito, mga berry po. Proven, guys, to lower down our blood cholesterol. So if you have 12 fruits people, the counterpart will also be 12 vegetables this time, guys. Ang dami po mga ganda, paborito ko po talaga, ito pong nasa huli. Garlic. Nga po. Sa Tagalog po kung tawagin po natin yan, bawang. Tama. But maganda, panlaban sa aswang. Maliwanag ho tayo. Pero kidding aside, when I was in my 5th year as a medical intern people, yan po yung research namin magkakaklase. Napatunayan po namin, ang garlic daw po talaga, anti-hypertensive, anti-fungal. Sa mga naan, gawin yung cream, maganda po yan. Antibacteria, antiviral, antioxidant, anti-cancer, and anti-hypertensive. So isipin niyo po, with all of these guys, maganda lang produkto natin? Yes, people sabi nga po na, Doc, ilan po yung requirements po natin every day? 5. How much is in our product?
12% talaga po. Lagpas na ba tayo sa requirements? Dagdag mo na to. 18 amino acids. This time, people, yung function po, isigaw natin. Building blocks of proteins. People again say it loud. Building blocks of proteins. Guys, focus po tayo daw. We're talking about proteins. Tama po. Kanina explain natin, because of the free radicals, those protein organs of our body, their functions will go down. Yes. So, Doc, if you will take our product, that will try to build the proteins, do you mean to say, yung function po ng mga organs po natin, mag-i-improve po ulit? Yes. Including the level of antibodies? Definitely. So, people, if that's the case, maganda bang produktong C24 sabi namin global? Palapakan nga po ba natin naman asang guys? Now, what else? We have 14 super green foods and spirulina blend. Ang gaganda po ng lahat ng yan. But if you're going to look at it, people, lahat po sila ang kulay green. Sabi nga daw po, the one that usually gives the green coloring pigment to the plants are the so-called chlorophyll. And chlorophyll are said to be proven to contain high levels of antioxidants. And again, people, we have 14. Plus this one. Ito na po, paborito ko na to, 12 mushrooms. Ba't maganda po? Kasi pangalan pa lang yan, guys. Sulit na po ang function. Gano'ng kaganda po? Explain ko sa inyo, guys, ha? Babagat ko na po. Cordyceps reishi, shiitake, hiritake, metake, mashitake. Pag ginumitan, hindi ka na-atakihin. Maliwanag na tayo. We have 12 mushrooms, guys. Each containing high levels of antioxidants and anti-cancer properties. Ang tanong po, mas kumpleto ba ang laman ng produkto natin? Palapakan nga po natin yan, guys. Na, what else? If you happen to know someone who is suffering from indigestion, yung hindi matunawan, and constipation, nahihirap pa magpupo, pakibigay po. We have 12 digestive enzymes, 12 herbs, and of course, 10 essential fatty acid or the omega fatty acid. Ang tanong daw, bakit sikat ngayon ang omega fatty acid? People like to try to mention their functions, guys. Number 1 po ulit. Good for our cardiovascular system. Why? It has a blood thinning effect. Meaning to say that we can be able to prevent the so-called blood clots from happening in our circulation po. Pangalawa, they're also good for your intestines. Anti-inflammatory. Hormone regulation. They can strengthen your immune response. And finally, people, they have lignans. They have lignans with anti-cancer properties po. Okay? So, ang tanong ko po, with this, maganda ba ang produkto natin? Yes, sabi nga po, Doc, magandang products natin, dapat po, okay? Pero may explain pa ako sa inyo. This one I need to explain to each and everyone. Ako po yung may kiusap, tita. Huwag niyo pong haharangan yung daan. Yan po. Opo. Para po may makadaan po. Yan. Okay po, ah? So, palataan niyo po muna si tita. Nagbigay po siya ng daan, pero ganun kaliit po yung binigay niyang daan. Ano po, no? Biro na po. Ito lahat po ito, maganda po talaga. Pero lahat ng yan po, yan yung laman ng former flagship product ng AIM Global, which we term as Complete Phyto Energizer. In all honesty, 4 years ago po, ang in-explain po sa amin ni Mr. Madrigal, yung pong produktong complete pa lang. And with that product, guys, inulit ko po, kami mag-asawa po, nag-member kagad. Why? Because we fell in love with the product. Sa sobrang kagandahan nga lang po niyan, guys, yung mga may-ari po talaga, ibang klase po talaga mag-isip. Iba talaga yung pagmamahal sa atin. Why? Kasi magandang produktong complete po, ginawa pang C24/7. Mas pinaganda pa. How? By adding 9 additional components. First is cysteine hydrochloride. What is the function? They will stimulate our liver to produce more glutathione. Ladies, every time we talk about glutathione, what usually enters our mind? Whitening, pampaputi, pampabata, pampaganda. Tama? Pangalawa po, mga quercetin. What are the functions? Antioxidants, anti-allergy, anti-inflammatory, good for the heart, and anti-cancer. Third and fourth, if you want, guys, yung may tatawag na longevity formula, meron po tayong mga polyphenols. And finally, people, we have that so-called coenzyme Q10. Ano pong function? First, our cells will be energized. It will promote good circulation of our blood. Pangatlo po, they can strengthen again the immune response. Tissue oxygenation, of course, with an anti-aging effect. So think, with the 5 additional components, people, lalo bang gumandang produkto C24/7 ng AIM Global? Panapakan nga natin naman aswang, guys. Now, kagarin na natin for the first timers, guys, gano'ng kagandang produkto. Another product of AIM Global, termed as longevity polyphenols, or called as Restore Life. From the word Restore Your Life, sa Tagalog po, buhay ng buhay, was added to our product C24/7. Ang ibig sabihin mo, Restore Life Complete plus 5 other anti-aging are now part of C24/7? Yes. So, ang tanong ko po, kompleto na ba ang laman ng produkto C24/7 ng AIM Global? Palapakan natin ang malas ko guys. Now, ang tanong ko,
sobrang ganda ng produkto, pero ang tanong lagi sa akin, no? We have 22,500 nutrients, tama? With 140 components in one capsule. In one capsule. Yung iba hindi makapaniwala, paano nagkasya? Okay, i-compare po natin para mas maganda. Kayo ho ba'y nakasubok ng uminom ng vitamin C, ascorbic acid? Have you tried? Yung isang caplet po nun, kasing laki po ng capsule ng C24/7. Pero ang laman po nun, isang component lang, vitamin C. Tama? Ito, 140 components, 22,500 nutrients. Paano nagkasya po? People, let's talk about technologies. Ang ganda po ito. Ang una po is nanotechnology. Again, people, say it loud. Nanotechnology means minute. What is minute? Microscopic. Smaller than a virus. Talagang hindi mo makikita sa mata. By the naked eye, dapat may microscope ka. So, gaano kabilis tumalab yan sa sobrang kaliitan? If you will take your product C24/7, people, ito mangyayari, in 20 minutes time, okay guys, na-absorb na po na katawan natin. And in 20 minutes time, the components of our product will go inside our cell. And they will be the one to prevent the free radicals from harming your DNA. Ganong kabilis po. Pangalawa, ginawang synergism. What does it mean? Guys, as we combine the components of our product, they will try to improve the function. They will try to improve the function of each of the components of our product C24/7. And third, it is made to be alkaline-based. The big question is, Doc, what is the significance of being alkaline? Tama? Let me ask you people. Again, if I will take the product, it will go inside my stomach. And what is inside your stomach? Hydrochloric acid. Hydrochloric acid, alkaline. Ano mangyayari? If you will take a ganun product, once it goes inside your stomach, they will try to neutralize the acid. Simpleng lengguwahe po. Haharangan po nila yung asido para hindi po masira yung components po ng produkto natin. So think, from the stomach, they will proceed to your intestines. They will be absorbed by your circulation. And again, in 20 minutes time because of nanotech, napakinabangan na po ng katawan natin yung produktong C24/7. So think, nanotech, sanotech, and phytoalkatech. Maganda bang pag-aagawa ng produktong C24/7 ng global? Yeah. Palapaw natin ng malakas po yan, guys. Hold on. Walang sayang. It's made up of fruits and vegetables. Balat pa lang po nito, vegetarian capsule na. And people, ang kagandahan po, wala po tayong excipients. Sabi nga daw po, what you see is definitely what you get. So, tanong ko with these guys, maganda ba ang career product ng ngayong global? Yeah. Palapakan natin ang career product natin, guys. Now, in all honesty, the main reason why we're expanding globally, the main reason we have more than 600,000 members worldwide, is because of that product. Guys, sa Nigeria po, itong produktong to, talagang grabe po ang response sa mga Nigerian. Antitindi po talaga. Okay? Ang bilis po doon ng membership. Why? Bumili po sila sa produkto natin. Now, sabi nga po ng Doc, so maganda yung produkto, pero ang balita, pang-adults daw ang C24/7? Yes. Pang-adults po talaga. When you talk about adult age people, sa amin po sa medisina, nagsisimula po yan sa edad 12. 12 years old and above. Maliwanag po. Sabi na, Doc, paano yung mga kids? Guys, huwag kayo mag-alala. Sobrang pagmamahal po sa atin ng AIM Global, ng mga may-ari po. Gumawa po tayo ng produkto po para ngayon sa mga anak po natin. Maliwanag po tayo doon. Sa tanong ko, handa na ba kayo malaman ang bagong produkto ng AIM Global? Yes. Gusto ko sabay-sabay, sigaw po, people. Anong pangalan po ng produkto? Noong 2006, nagkaroon ako ng prostate cancer na. Ngayon, nung paulit-ulit na dinalagyan ako ng catheter na hindi ako makaihi. Inopera ako doon sa FEO noong May 22, 2009. Pabalik-balik ako sa ospital na for check-up. Tuwing 2 check-up ng 1 linggo, wala rin akong walang pagbabago, lalong sumasakit. Maraming klase, mahapdi, makirot, masakit pag lumabas yung ihi ko, pag huminto yung ihi ko, masakit, makirot, ganun ho. Halos hindi ako makatulog magdamag, nagtitiis lang ako. Lagi akong nakahiga, maski na nung pumunta sila nung dito, hindi ako makatagal ng mga 10 minutes na nakaupo ng ganito. Saka yung pagpunta ko sa LPO, pag pumunta ako, gagastos ako ng 5,000 punta ako. Eh, dalawang beses ako pumunta sa loob sa linggo.
Kaya ngayon, naghihirap na ako, wala na akong pambili ng gamot ko. Marami akong pinagdanan. ECG, ultrasound, urine culture, PSA. Nung kinukulit ako yung pamangkin ko na mag-take daw ako ng gamot na ito, hindi ko pinapansin. Pero nung talagang mahirapan na ako, sinubukan ko na pumayag ako. Ngayon, binigyan ako ng isang box. Katapos, nung naubos ko yung isang box, medyo gumaan yung pakiramdam ko. Kaya inulit ko na naman, nagpabili naman ako ng isa. Ito, C247, ito ang nagpagaan sa katawan ko, yung sakit ng nararamdaman ko na hapdi, kirot. Dahil po dito ay nakakalakad na ako, nakakapunta na ako yan, nagkapapasya-pasya ako dito sa lubang bahay ko. Walang paldos siguro ito kasi naranasan ko na ito. Kaya may papayo ko, yung may sakit, subukan nila. Walang mawawala. Nagsimula ang sakit ko noong January 2009. Isang gabi, biglang sumakit ang aking tiyan, napakasakit. Hindi ako makagalaw, hindi ako makalakad, hindi ako makakain, hindi ako makainom. So hirap talaga ako, napakasakit, parang kinurot yung bituka ko. So kinabukasan, nag-decide ako na magpa-check up agad sa doktor. So pagdating ko sa doktor, sabi niya sa akin, kailangan ko raw na mag-ultrasound. So binigyan niya lang ako ng pain reliever. Kaso lalong sumakit, lalong sumakit yung tiyan ko. So kinabukasan nagpa-ultrasound ako kaagad. So ang resulta lumabas na meron pala akong 1.6 cm na kidney stone. So, pagkatapos noon, binigay ko ang resulta sa doktor. Binalik ko ang resulta. Sabi ng doktor, kailangan ko daw na magpa-opera. Kaso, walang laser dito sa Tagbilaran. So, kailangan pumunta sa Cebu. Wala ko sa kondisyon. So, napakasakit talaga. So, naalala ko yung kapatid ko na meron siyang ini-endorse na produkto. So, tinawagan ko siya. Pagkatapos noon, dumating siya, nakita kami. So, binigay niya sa akin yung C24/7. So, sabi niya sa akin, subukan mo lang yan. Dahil makakatulong yan sa'yo. Sabi niya sa akin, inumin ko raw 6 capsules per day. Ininom ko lang yun. Kinabukasan, naramdaman ko na medyo guminawa yung pakiramdam ko. So, makakain ako, makagalaw na ako. So, pinagpatuloy ko lang yung pag-inom. Hanggang sa dumating ang 5 araw, so after 5 days, napansin ko na wala na talaga akong nararamdaman. So nag-decide ako na magpa-ultrasound ulit. So pagkalabas ng resulta, nagulat na ako, na-shock na ako na nawala na pala yung kidney stone. So sabi sa akin ng doktor, anong ginawa mo? Sinabi ko sa niya na C24/7 lang to. Pagkatapos nung umuwi na ako sa amin, napakasaya ko, na-save ko yung pera ko para opera. So hindi na ako na-operahan. Tapos bumuti yung kondisyon ko, napakalakas ko, bumalik yung lakas ko, napakasigla ko. So nawala lahat. So laking pasalamat ko unang-una sa AIM Global, dahil kung walang AIM Global, walang C24/7. At sa aking kapatid rin, dahil kung wala siya, hindi ako gagaling, hindi ko